Kuya Jess, may kukwento lang po ako tungkol sa tunay kong karanasan. Story time. Kasama ko ng araw na to, sina Kuya Marco, Kuya Romel at Kuya Jello. Alas 12 ng tanghali, nagkayayaan kaming manghuli ng hipon sa tabi ng ilog dito malapit sa amin. Pagdating namin doon, magkakahiwalay kami ng pwesto para makahuli kami ng maayos. At nung may mahuhuli na akong hipon, biglang may parang taong dumaan sa harap ko dahil nagkaalon at umalis lahat ng isda at hipon na nakita ko. Tinignan ko kaagad kung sino yun, pero pagtingin ko, wala namang taong bumaba para makagawa ng alon. Kaya tinawag ko kaagad si Kuya Jello kasi siya yung medyo malapit sa pwesto ko. Tapos nang tinawag ko na siya, hindi siya sumagot. Tapos tinignan ko ulit yung harap ko kasi hindi ako pwedeng magkamali. May parang taong bumaba sa may ilog. Pagtingin ko dun, nagulat na lang ako. Nakita ko na si Kuya Jello na nakalutang sa tubig at umaapaw ang dugo nun. Tinawag ko kaagad sina Kuya Marco at Kuya Romel. Kuya Romel! Kuya Marco! Ano yon? Ano meron? Bilis! Si Kuya Jello! Ano ba kasing pinagagawa nyo dyan? Nung pinakita ko na sa kanilang nangyari kay Kuya Jello at nang ituturo ko na sa kanila si Kuya Jello, nagtaka na lang ako kasi wala na si Kuya Jello sa harap ko at nakita na lang namin siya na nagnangawil dun sa bandang dulo ng ilog. Nagtaka na ako ng mga oras na to. Pero sila Kuya Romel at Kuya Marco, tinawanan lang ako. Okay ka lang ba? Kung ano-ano nakikita mo ah. Sige na, manghuli ka na ulit ng hipon. Hinayaan ko na lang muna yon at tumuloy na lang ako sa panghuhuli ng hipon. Pero hindi pa rin maalis sa isip ko yung nakita ko. Kaya panaytingin ako kay Kuya Jello. Mga bandang alas 6 ng gabi, natapos na kami manguha ng mga hipon. Pagkatapos namin mag-ayos ng mga gamit, sumakay na nga ako sa motor ni Kuya Marco. Habang si Kuya Jello naman ay kay Kuya Romel sumakay. Ang pinagtataka ko lang ng oras na to, si Kuya Jello hindi kumikibo. Parang sobrang tahimik niya simula nung umalis kami sa ilog. At kahit kinakausap namin siya, hindi siya sumasagot. Bandang 6:30 PM na kami nakauwi at hindi ko pa rin maalis ang pagtataka ko kay Kuya Jello. Pero binaliwala ko na lang muna yon dahil sa sobrang gutom at pagod ko. Kumain na muna kami at pagtapos namin kumain, hinanap namin si Kuya Jello. Nakita na lang namin si Kuya Jello na nakahiga sa may manggahan sa tapat ng bahay namin at natutulog siya doon. Nagsiuwian na sila Kuya Romel at Kuya Marco sa mga bahay nila. Hinayaan na lang muna nila si Kuya Jello dahil nga natutulog at baka pagod na. Ako na lang ang naiwan sa bahay namin kasi sina Mama at Lola ay nagbakasyon kaya ako lang mag-isa sa bahay ng araw na to. Mga 9:30 PM, magsisimula na akong matulog at nakaligo na rin ako. Nang papasok na ako sa kwarto, naisipan ko munang pakainin yung aso ko sa labas dahil tahol pa rin ng tahol yun simula pa kaninang pag-uwi namin. Pagkalabas ko, laking taka ko pa rin bakit nandun pa rin si Kuya Jello sa manggahan pero hindi na siya nakahiga, nakaupo na siya ng oras na to. Tapos nagulat ako, mumingiti siyang mag-isa na halos abot tenga. Kaya habang pinapakain ko yung aso ko sa labas, sinigawan ko si Kuya Jello. Kuya Jello! Bakit hindi ka pa rin umuwi? Baka hinahanap ka na sa bahay nyo. Laking pagtataka ko kasi hindi siya sumasagot. Kaya pinabayaan ko na lang at pumasok na ako sa loob at humiga na ako sa kwarto ko at nagpahinga. Alas 12 ng hating gabi, nagising ako dahil sobrang lakas ng kalampag sa pintuan sa kusina. Lumabas ako at tiningnan ko yon. Pagkalabas ko, para tignan kung ano yon, aso ko lang pala na nakawala sa tali niya at pilit na tinutulak yung pinto na parang gustong-gusto niyang pumasok. Pinapasok ko na siya at nilak ko na yung pinto sa kusina namin. At pumasok na ulit ako sa kwarto ko para magpahinga. Kinabukasan, nagising ako ng mga 7:30 AM. Lumabas ako para mag-exercise at pagtingin ko, wala na dun si Kuya Jello. Mga 9 AM, natapos ako mag-exercise at nung papasok na ako sa loob ng bahay, tinawag kaagad ako ng mama ni Kuya Jello. Nagtaka ako kung bakit. Nel, nakita mo ba Kuya Jello mo? Wala pa siya sa bahay eh. Hindi pa rin kasi siya umuwi. Nandyan lang po siya kagabi sa may puno ng mangga nakatambay eh. Baka nakitulog po kila Kuya Romel. Pinuntahan ko na rin sila. Ang kaso, hindi rin daw nila alam. At wala rin daw doon. Kaya dito na ako sa'yo pumunta. Habang nasa kalagitnaan kami ng pag-uusap namin, biglang may matandang lalaki na dumating sa bahay namin. Siya yung nakita kong matanda nung pumunta kami sa ilog. Naawa pa nga ako sa kanya dahil mag-isa lang siyang taong nakatira doon. Ang sabi sa amin ng matanda, May nakita akong bata doon na nakatago sa dulo ng ilog. Sabay ilalim ng malalaking bato.
Ang kaso, wala nang buhay yon. Sa amin niya kaagad daw tinanong dahil kami raw ang huling pumunta doon. Pero sinagot ko kaagad siya. Kompleto naman po kaming nakauwi. Baka po ibang tao yon. Sigurado ka ba, iho? Nakita ko kasi nung bago kayo bumaba ng mga motor nyo, 4 kayo. Pero nung paalis na kayo, 3 na lang kayo. Dito na ako nagsimulang kabahan kasi nakita ko pa si Kuya Jello na nakatambay sa manggahan namin kagabi. At nakita ko pa siya bago ako matulog. Kaya nang sabihin sa amin ni Lolo yon, naalarma na kami at pinuntahan kaagad namin si Kuya Romel at Kuya Marco para hanapin muna si Kuya Jello sa lugar namin. Pero kahit saan kami pumunta, hindi namin siya makita. Kaya pinuntahan na namin yung ilog. Pagkarating namin sa ilog kung saan kami kumuha ng mga hipon, dumiretso agad kami sa sinasabi ng matanda at nakita namin doon na walang buhay at naliligo na sa dugo ang isang tao. At pagkalapit namin doon, nakita namin na si Kuya Jello yung lalaking yon. Sobrang kinabahan na ako dito dahil kasama pa namin siya nung pagkaalis namin sa ilog na to. At kasama din namin siya sa motor pa uwi. Lumapit na lang sa akin yung matanda na sabi, May kwento-kwento sa ilog na to na marami ang dinaya ng mga masasamang elemento na hindi nakikita ng mga tao. At sigurado ko, iho, na daya niya kayo.